Magsisimula na po tayo sa Joshua chapter 24, verse 1. And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel, and for their heads, and for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God. Verse 2. And Joshua said unto all the people, Thus saith the Lord God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. And I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac. Talon po tayo sa verse 14. Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity, and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord. Verse 15. And if this is evil unto you, serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Hallelujah. We praise you, Heavenly Father. Thank you so much. Hallelujah. Sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, pinupuri ka namin ang mga sinasamba ka namin dahil mabuti ka sa aming mga buhay. Kailanman hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos ng lahat ng mga Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, the omnipotent God, the magnificent God. Kaya marami pong salamat sa umagang ito. Maluwalhati ka, Panginoon. Samahan mo kami. At nawa ang bawat puso ng mga anak ay encourage mo, Panginoon, sa umagang ito. At naway ang biyaya mo, Panginoon, ay sumasa amin, O God. Hallelujah. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. So umagang ito, mga kapatid, tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi nga, mga kapatid, hallelujah, ng tema po is stay in the course. Hallelujah. Manatili ka lamang daw sa iyong takbuhin. Everybody say amen. Isa po sa dapat nating matutunan kung pag-aralan po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay ang Diyos gumagamit ng mga tao na kahit na hindi perfecto. Amen. Hallelujah. Kasi ang Diyos kasi hindi nagsasawa. Wala namang kasi sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 10, wala namang matuwid. Wala kahit isa. Walang perfecto, wala kahit isa. So isa po sa magandang mapapag-aralan sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito, maunawaan po natin, mga kapatid, ang victories and failures po ng buhay ni Joshua. In spite of the fact, mga kapatid ko, na may mga failures siya sa kanyang buhay, but he's still a godly man. Nananatili siya, mga kapatid. Hindi siya perfect na tao. Pero ang kagandahan lang, meron siyang mga victories, meron siyang mga failures sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Ang kagandahan lang ay nananatili siya, naging mga Diyos. Ibig sabihin ng puso niya, nananatili sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, ipinapakita ni Joshua kung gaano siya ka-dedicated sa Panginoon. Kung gaano siya, mga kapatid ko, ka-devoted sa Panginoon, mga kapatid. Although sa scriptures, sa Bible, marami kang mababasa na mga Bible characters na nagpasimula sila sa spiritual, pero ang kalungkutan, hallelujah, habang tumatagal, natapos sa laman. Yun yung isang problema. Mas mainam parang magpasimula ka sa carnal, pero matapos sa spiritual. Hindi yung magpasimula ka sa spiritual, tapos, sa future, ay mawawala ka sa Panginoon. Yun daw yung napakadelikado, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang example ni Joshua on how to stay the course and finish strong. Yun yung gustong emphasize ni Joshua. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid. Kaya nga, ang
ang sulat ng malalang kasulatan, maging sa sulat ni Apostol Pablo, sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, ang sabi dito, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Amen. Yun yung magandang sinabi ni Paul, sabi niya, nakikipaglaban ako ng paikipaglaban. Hallelujah, tinapos ko ang aking takbuhin at nananatili ako sa pananampalataya. I have kept the faith. Yun yung importante. Ano man daw ang ating mararanasan sa buhay, kailangan lang daw talaga manatili ang pananampalataya sa Diyos. Kasi pag ang pananampalataya na wala na sa buhay ng isang tao, wala ka ng silbi. Amen. Hello? Amen. Everybody say amen. Kaya sabi niya, manatili ka lang sa takbuhin mo, stay in the course. Manatili ka lang, tumakbo ka lang. Kahit na mahirap ang takbuhin sa panahon ngayon, kahit na marami mga kapatid ko, hallelujah, ang problemang dinadanasan ko ngayon, kahit na marami ka mga kapatid ko, karanasan na naranasan mo sa buhay, stay in the course. Yes. Hallelujah. Kasi balang araw, matapos din yan. Balang araw mga kapatid ko, matatagtan mo rin, hallelujah, yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yan ang importante. Hallelujah. You have to keep your faith. Hallelujah. Devotedly. Yun yung importante mga kapatid. Kasi dito sa istorya ito mga kapatid, hallelujah, ang ginawa ni Joshua ay inassemble niya ang Israel mga kapatid at nag-exhort siya, hallelujah, kinausap niya mga kapatid ko. Kasi ito yung napakaganda eh. Ito yung sa pag-usap ni Joshua rito, ito yung napilipan ako mga kapatid eh. Yun talaga yung dapat eh. Kasi nga mga kapatid, may burden siya para sa kanyang henerasyon. Sa present generation niya mga kapatid ko. And he has also a burden for the future generation. Yun na yung mandate, yun na yung puso ng isang leader. Yes. Hello? Amen. Mayroong burden. Mayroong kabigatan mga kapatid sa kasalukuyan at mayroong kabigatan sa darating. Ibig sabihin patungkol ito sa kanyang bayang Israel. Kaya nga mga kapatid, yun yung sabi ko magandang bagay mga kapatid ko. Kasi gusto niya ang kanyang henerasyon, hallelujah, lalakad sa kalooban ng Panginoon. Gusto niya ang kanyang henerasyon mga kapatid, hallelujah, makatatapos sa takbuhin. Ayaw niya na may maiwan. Ayaw niya mga kapatid ko na may mawawala. Gusto niya dire-diretso. Kaya ang paraan lang, hallelujah, ay manatili ka sa takbuhin mo. Yes. Amen. Yun yung layunin mga kapatid. Maging ako mga sa pastor, ang layunin ko para sa church na ito mga kapatid, ay magkaroon talaga. Ibig sabihin, sama-sama. Yes. Ha? Sa presente generation. Kaya nga mga kapatid ko, ngayon pa nga na, nagpaplano na ako, yung mga bata nating mga 12 years old, hallelujah, hanggang 15 years old, i-train ko na mga kapatid ko ngayong pakasyon. Bakit? Para sa future. Yes. Hallelujah. May plano ka, may pinaplano ka, may iniisip ka mga kapatid. Yun yung burden mo. Ganon din si Joshua mga kapatid. Kasi ayaw niya na walang mananatili sa takbuhin. Gusto niya lahat makatapos. Gusto niya lahat mga kapatid ko makarating sa ipinangako ng Diyos. Ano yung pangako na yun? Ang langit mga kapatid ko. Ang buhay na walang hanggan. Yun yung ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga nanampalataya. Ano ba ang ating sadya rito? Kumain sa 3 tinapay at 5 isda? Hindi po. Ang sadya po natin dito is to serve God. Yes. Amen. Kung pumunta ka rito para sa ibang bagay, mali ang napuntahan natin. Pero kung pumunta tayo rito dahil gusto natin pagdating ng araw, sa future ng buhay natin, I want to go to heaven. Gusto ko makarating sa langit. Hallelujah. Gusto ko na eternal life. Hindi yung tama yung napuntahan ko. Yes. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga si Joshua, meron siyang ipinagkaloob na formula mga kapatid ko. Hallelujah. Sa kanyang bayan. Hallelujah. Yun yung pangako ng Diyos. Yun yung pakikipag-usap ng Diyos kay Joshua mga kapatid ko. Hallelujah. Kasi gusto ng Diyos ang Israel ay pagpapalain. Everybody say amen. God wanted His people to succeed. Hallelujah. Gusto ng Diyos, hallelujah, na ang kanyang mga anak, ang people of God, ang bayan ng Israel ay pagpapalain ng Diyos. And I do believe also, God wanted also if Israel to be blessed. Woo! Gusto rin ng Diyos, maging ang Diyos ay pagpapalain. Amen. Kung ang Diyos nangako sa bayang Israel, gusto kong pagpalain
unrestricted success is doing God's will. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Yun lang yung gagawin lang kasimple. Ang katagumpayan daw ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon at manatili ka rito. Failure to obey the will of God means it brokenness. Hallelujah. Problema. Trials na ang dadanasin ng tao, mga kapatid. Maging sa pamilya, maging sa samahan, maging sa grupo. Hallelujah. Kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, Amen. hindi po tayo magiging successful sa buhay. Amen. Doing God's will. Hallelujah. And stay in the course. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Papalapakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Hallelujah. Wala natin sa praise the Lord. Praise the Lord. Yun po yung kailangan, mga kapatid. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid ko, ay susi po ng pagpapala ng Diyos. Sa lahat ng samahan, sa mag-asawa, sa magkakapatid, sa church, mga kapatid ko, gusto ng Lord i-bless. Ang pamilya, gusto ng Lord i-bless. Gusto ng Lord, hallelujah, united ang pamilya. Gusto ng Lord, united ang samahan. Gusto ng Lord, united ang church, mga kapatid. Pero mangyayari lang yan, if we obey the will of God, yun yung importante na mangyayari sa buhay po natin. Amen. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord. Doing God's will. Yes. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Yun yung importante. Kaya nga, mga kapatid, marami nagkakaproblema, mga kapatid ko, samahan. Kasi nga, mga kapatid, yung isa iba ang ginagawa, yung isa hindi, mga kapatid ko. Kaya nga, pagka nagkaisa, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, yun talaga yung blessing ng Lord, Yes. di ba? Napakasarap ng pagpapala ng Lord. They are new every morning. Yes. New every morning. Ang blessing ng Lord. Amen. Woo! Hallelujah. Diba? Amen. Amen. Masarap ang pagpaparal ng Diyos. Amen. Sa magkakapatid, masarap ang pagpaparal ng Diyos pagka talagang sinusunod ang will ng Panginoon. Wala magiging problema. Hallelujah. Tama ba, mga kapatid? Amen. Kamari ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kasi yun ang plano ng Diyos eh. Alam ko ba, napakaraming ka, hindi naunawa ang plano ng Diyos. Yan yung totoo. Ang plano ng Diyos, ang linaw-linaw ay ang come that they may have life and life it more abundantly. Pero pag sinasalungat ito ng tao, hindi talaga siya i-bless ng Diyos. Yes. Ha? Amen. Yan totoo. Kaya pagsunod lang talaga sa kalooban ng Panginoon, ang siyang dahilan para ang Diyos ay tayo ay papapalain para maging successful tayo. Ano man yung gagawin natin. Sabi nga ng Bible sa 3:17, mga kapatid ng Colossus, whatsoever you do, do it heartily. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Gawin mo lahat para sa Panginoon. Yes. Amen. 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 Hallelujah. Sabi ko, saan ba nagmumula ang kaguluhan? Sa hindi pagsunod. Yes. Amen. Tama? Amen. Hello? Nandiyan pa ba mga kausap ko? Pagkatapat tayo sa Panginoon, maniwala kayo. Hallelujah. Nananatili tayo sa ating mga takbuhin, mga kapatid. Maniwala kayo. Ang Diyos hindi mag-atubili na pagpapalay. Kaya nga si Joshua, kinakausap niya talaga. Sabi niya, kung kayo maglilingkod sa ibang Diyos, hallelujah, tangi. Dahil napatunayan ni Joshua napatunayan niya sa kanyang buhay kung paano siya binibless ng Lord. Kung kayo maglilingkod sa mga Diyos ng Amorites, kung kayo maglilingkod sa mga Diyos ng mga paganong ito, basta kami, kahit anong mangyari, maglilingkod kami sa tunay na Diyos. Kaya alam niya, kilala niya kung sino ang tunay na Diyos. Hallelujah. May nabasa akong isang mga kapatid. Ang Diyos kung minsan para matuto ang tao kung minsan nagigising ito. Yes. Everybody say amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Kaya naniniwala ko lahat ng bagay nangyari dito sa ating bansa, kalooban ng Diyos. Yes. Naniniwala ba